Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Napanatili ng Super Bagyong Francisco ang lakas ito habang mabagal na kumikilos sa karagatan ng silangan ng Northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis sa 10 km per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 km per hour at may bugsong aabot sa 230 km per hour. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang na mga bayan ng Gonzaga, Santa Ana at eastern portion ng Babuyan Islands. Sa taya ng Pag-asa, hahatakin ng bagyo ang habagat at inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao. Inaasahang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Biyernes ng umaga, June 26. Nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation ng 22 container van na naglalaman umano ng mga iligal na sigarilyo sa loob ng North Harbor sa Tondo, Maynila. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, tinatayang nasa higit 30,000 master cases ng illicit cigarettes na walang kaukulang internal revenue stamps ang natuklasan sa mga container. Sa 10 container na naunang ininspeksyon, nakumpirmang may mga unstamped cigarettes. Kabilang na dito ang ilang kilalang brand. Giit ni Mendoza, paiigtingin pa ng BIR ang operasyon laban sa iligal na kalakalan ng sigarilyo upang maprotektahan ang kita ng gobyerno at masuportahan ang mga totoong nagtitinda nito. Samantala, isinailalim na sa forensic examination ng 2 baril na ginamit ng 2 sospek sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kabilang na dito ang isang 9mm na baril na pagmamayari ng isang pulis na nakatalaga sa PRO 8. Sa ngayon, nasa restrictive custody na ng PNP ang naturang policewoman. Samantala, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagdedeploy ng mas maraming pulis sa mga paaralan para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante matapos ang naturang insidente. Nakipag-ugnayan na ang Justice Department sa Office of the Regional Prosecutor sa Region 8 upang alamin ang mga pangyayari kaugnay ng malagim na insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng Tacloban City Police Office ang insidente, katuwang ang Office of the City Prosecutor. Sa ngayon, kinakalat na ng mga otoridad ang lahat ng mga impormasyon kabilang ang pagkakakilanlan ng mga nasawi, nasugatan at mga sangkot sa insidente. Gayon din ang posibleng motibo nito. Ayon sa DOJ, hahayaan nila ang law enforcement agencies na tapusin ang kanilang investigasyon lalo't kinasasangkutan ito ng 2 minor de edad na sospek. Maglalabas ang DOJ ng karagdagang impormasyon sa sandaling mapatunayan ang mga detalye ng insidente at maaari na itong isa publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.